Meron po akong tip, may advice ako sa inyo. Lalong-lalo na sa lahat ng dumadaan sa pagsubok. May 3 P na dapat natin alisin pag tayo ay nasa gitna ng ating mga problema. Pag naalis mo itong 3 P sa iyong pag-iisip, diyan magiging mas smooth, magaan at makakayanan mo ang lahat ng iyong pagsubok. Baka naman lalong nagiging mahirap at mabigat ang inyong buhay dahil meron kayong 3 P sa inyong pag-iisip sa gitna ng inyong problema. Ano po yung 3 P na mentality pag tayo ay namomroblema? Una, iniisip natin palagi na ang problema ay permanente. But that is wrong. Kamukha palagi sinasabi na dumadaan sa pagsubok. Hindi na matatapos ito. Kailan ba matatapos ito? Kailangan natin isipin na walang bagay na permanente dito sa mundo. Ang permanente lang sa ating buhay ay ang ating kaluluwa. Kaya yan yung natitira pagkatapos nating mamatay. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Kaya nga meron tayong mga seasons, may tag-ulan, may tag-init. Kahit na ilang taon sa isip mo nagtatagal, may katapusan yan. At kailangan mong hayaan ang oras, ang Diyos na gumana sa inyong buhay para merong magbago. Kaya alisin mo sa iyong pag-iisip na wala nang magbabago. Hindi totoo yun. Palaging merong nagbabago. Kahit na pagkakasala ng isang tao, kahit ng pinakamakasalanan ng tao, darating at darating sa punto ng kanyang buhay na siya ay mapapaisip, siya ay matatauhan, siya ay magigising, at siya ay magbabago din. Kaya alisin natin sa ating isip na ang problema ay permanente. Kaya lalo tayo nadidepress, lalo tayo nalulungkot dahil iniisip natin, bukas pagkagising ko, nandyan pa rin yung problema na yan. Pag iniisip mo palagi, permanente ang iyong problema, permanente din ang iyong lungkot. Pero pag naisip mo na hindi permanente, magbabago din, mawawala din ang iyong problema, may pag-asa at dyan papasok ang tuwa sa iyong puso. Pangalawang P na kailangan alisin sa isip pag may problema, huwag nating isipin na ang ating problema ay pangkalahatan, pervasive. Di ba? Pag meron kang problema, naapektuhan din yung ibang parte ng iyong buhay. Kamukha ng iyong trabaho, napapabaya ng iyong ginagawa. Pag meron kang lungkot, pati yung pag-aaral ng mga bata, naapektuhan. Pati yung iyong relationship sa iyong mga kaibigan, naapektuhan. Malungkot ka, pati sila nalulungkot. Unti-unti, pati din sila lumalayo sa buhay mo. Kung meron kang problema sa iyong asawa, yun lang yung problema mo. Huwag mo nang idamay yung iba. Kung wala ka naman talagang problema sa iyong trabaho, so pagbuti mo yung trabaho, mag-focus ka doon. Huwag mong idadamay yung ibang aspeto ng iyong buhay dyan sa isang problema mo. Magagawa ba natin yon? Mahirap pero posible kung tayo ay magfo-focus. Anong ibig sabihin na pangkalahatan? Hindi ibig sabihin na pag meron kang isang problema na kumakalat na ito, na idadamay mo na ang lahat. Kamukha pag merong isang sirang kamatis, kailangan mong ihiwalayan. So you need to isolate it. And remember that the other parts of your life are still healthy and good. So huwag mong idadamay yung mga hindi naman dapat kasali dyan sa iyong problema. Yung pangalawa. Pangatlo, kailangan nating isipin na ang problema ay hindi personal. Walang personalan. Huwag mo iniisip na ikaw lang ang may problema. Dahil pag pinepersonal mo ang problema, lalo kang mabibigatan, lalo kang mahihirapan. Huwag mong sisisihin yung sarili. Napakarami mga tao, ganyang ginagawa. Sinasabi, bakit kaya ako iniwan? Kasi siguro, pangit yung ugali ko. Siguro dahil pangit ako. Siguro dahil tumaba ako. Do not make it personal. Sometimes, it is not us who has a problem. It is the other person. Kaya kung meron kayong away ng iyong asawa, kung nagbabae siya, hindi mo problema yan. Problema yan. Huwag mo sisisihin yung sarili. Pero maganda din na suriin ang sarili. Isipin, ano pa kaya yung magagawa ko para ma-improve yung aking sarili, yung aking pagkatao. Kasi ang pangangaliwa ay isang sinyalis na may hinahanap
ang lalaki. Dahil ganyan tayong tao Gusto natin palagi merong bago sa ating buhay. Kaya nga, ang relasyon ng tao, kailangan merong stability, faithfulness, pero kailangan din na merong excitement, merong pagbabago, change. Kailangan balansehin yung dalawa. At nasa sentro pa rin nun yung pagnanais na lumago, na maging mabunga yung ating pagsasama at relasyon sa bawat isa. Why do we receive sufferings in our lives? Galing ba lahat sa Diyos yan? Huwag natin sisihin ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil kung gagawin ng Diyos na smooth lahat, kokontrolin ng Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay, ay magiging robot na lang tayo. Mawawala yung ating pagkatao. Tayo ay tao sa pamamagitan ng ating mga karanasan at parte dyan yung ating nararanasan na sakit. Pag inalis ng Diyos yung sakit, yung paghihirap, nawawala ng iyong pagkatao. So maniwala, magtiwala na may halaga ang iyong pinagdadaanan. At ipagdasal mo yan. Tanong mo sa Diyos, para saan ba itong aking pagsubok na ito? At ano ang matututunan ko dito para ako ay maging mas mabuting tao, maging mas banal na Kristiyano? Pinagdadasal ko po kayo. Sana maituwid niyong iyong pag-iisip. May problema na kayo, huwag niyo nagdagdagan pa. Manatili kayong tapat at mabuti, nakikita ng Diyos ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, at kayo ay pagpapalain ng Diyos yan sa inyong kagandahang loob.